Hello! Hello mga friends. It's me again, Simply Tessie. Katatapos lang ma-upload nung recorded video ko earlier, yung about the 7 statements of Jesus Christ from the cross before He died. So, I want to grab the opportunity. I want to grab the chances na makapag-share sa inyo. Kasi, ito pong next topic natin ay related po kasi sa Holy Week. So, kaya gusto kong tapusin na ito, ma-share sa inyo para medyo fresh pa po. And, bukas po ay Black Saturday. Kaya bago po matapos itong Good Friday ay share ko na po ito sa inyo. Hopefully po ay magustuhan nyo at meron pong maging kapaki-pakinabang po sa inyong pagka-panood, sa inyong pag-tune dito po sa YouTube account ko. Anyways, masaya po ako kasi meron po akong time. Nagiging gusto ko po kasi maging useful o kapaki-pakinabang itong aking account para sa lahat ng mag-o-open nito, ng manonood nito. At alam ko po na isa kayo dun. So, ang topic ko po ngayon ay related nga po sa Holy Week. Ay ang title po nito ay The Kinds of Individual. Tatlong uri ng tao. At hindi ko po alam kung alin kayo doon. Kaya hopefully ay matapos niyo tong panonood nitong topic ko na meron po akong 3 illustrations na ibibigay sa inyo. Ito po ay napag-aralan ko before at malaki ang naging impact sa akin and hopefully sa inyo rin po. So, ang una ko pong illustration sa tatlong uri ng individual o ng tao ay ito po. Yan. Kita ba? Hindi. Yan. Sanggol. Yan po yung una nating illustration. Malinaw po kasing ilaw. Meron pong dalawang nilalang ang nagkatagpo sila sa isang bus, no? Sa loob ng bus, alam niyo naman po sa mga buses sa atin sa Pilipinas, laging crowd loaded, punong-puno po, di po ba? Dito kasi hindi ganong puno ang mga bus dito. Madalang lang po yung sakay. Kasi halos po sa isang bahay dito ay kung 3 nakatira, 3 po yung sasakyan. So, mga buses po, hindi po sila loaded. So, yung pong illustration ko, yung about sa dalawang nilalang o dalawang tao, babae at lalaki sila, ay nagkatagpo po doon sa loob ng sasakyan, sa loob ng bus. Ito pong dalawang tao na to, no, yung babae at lalaki,
nung bumaba sila ng bus, no, sabay naman silang bumaba, pero magkaiba ng direction. Yung babae po, nung hinahanap niya po yung wallet niya doon sa bag niya, kasi may bibilin siya, wala na yung wallet niya. Siguro, wala na yung wallet niya. Maybe nadukutan siya, no? Possible, kasi siksikan nga yung bus. Kahit anong halungkat niya doon sa bag niya, hindi niya makita. Nawawala talaga yung kanyang wallet. Pero may hawak siyang ibang wallet. Yung wallet niya, wala. Pero meron siyang another wallet na hawak. Ito namang lalaki, pagdukot niya doon sa bulsa niya, no, sa bulsa ng kanyang pants, wala din yung kanyang wallet. Parang na-snatch din. Pero wala nga yung kanyang wallet, meron naman din siyang hawak na isa pang wallet. And then, itong dalawang nilalang na to, itong babae at lalaki, sa kanilang paglalakad, no, nagkasalubong sila, hawak nila pareho yung wallet na hindi naman sa kanila. Nung makita ng babae na yung hawak ng lalaki, sabi niya, "That's mine." "That's my wallet." Sabi niya. "Paano mo nakuha yan?" And then, nagulat ngayon yung babae dahil sabi nung lalaki, sabay batak dun sa hawak niyang wallet. Sabi niya, "This is mine too. Paano nakuha to?" In other words, to make the story short, ay pareho pala silang snatcher. Nakuha nila yung wallet ng isa't isa nang hindi nalalaman, kasi parang mga hustler na sila sa pandurukot, no? Let's say, halimbawa, sa Divisoria, sa Baclaran, sa Quiapo, andyan lahat yung mga no? Yung mga snatchers. So, ganun, hindi na sila nagkasitahan, na lang sila, nagpakilala na lang sila sa isa't isa. And then, doon nagsimula yung kanilang magandang samahan, hanggang sa naging close sila. Niligawan nung guy yung babae, and then excuse me, sinagot naman siya agad nung babae. Sa madaling salita, naging nagkasundo sila hanggang sa dumating yung time na nagpakasal na sila. Di po ba? So sweet, di ba? And then, hanggang sa dumating yung time na nagbuntis na yung babae, hanggang sa nagsilang na siya, dinala siya sa hospital, at siya po ay cesarean na po. Nailuwal naman ng maayos yung sanggol, healthy baby. Siyempre natutuwa sila. Ang pinagtataka lang nila, no, yung kanilang anak, no, yung sanggol, hindi pa nagtatagal yung panganak dun sa bata. Pero naiayos na, nakaayos na, nakabihis na yung bata. Ang nagtataka tong mag-asawa na to, bakit yung kamay ng bata ay naka-close, yung isa. Ganyan po, naka-close yung ganyan. Na kahit pilitin nila, ay hindi mabuksan-buksan. Ayaw naman nilang puwersahin, kasi mura pa yung skin ng bata at saka yung buto, baka kung ano po mangyari.
So, tinawag nila yung doktor na nagpaanak. And then, sabi nila, Dok, bakit ganito yung anak namin? Ayaw mabukay yung palad niya. Nakatikom lang talaga yun, naka-close. And then, ang ginawa ng doktor, tinawag din yung nurse, nagpahingi ng tulong na para ma-open. Siguro, minasa-masahe, minasage, no? Nilagyan ng oil. Hindi nagtagal, nabuksan naman yung palad ng bata. Alam mo, nagtaka sila. Alam niyo po kung ano yung nakita doon sa palad ng bata, no? Illustration po ito, illustration lang. Yung college ring po nung doktor na nagpaanak, yung pala po yung nasa palad ng bata, na yung doktor, siyempre pag nagpapaanak, nilagay niya yun sa bulsa niya kasi dapat wala silang suot na alahas. So kaya pala ayaw mabuksan nung palad ng bata dahil po nandoon yung college yung doktor. Nakuha niya. Kasi di po ba yung parents niya ay parehong snatcher. So, yung bata po, lumalabas dito ay snatcher na rin. Na-inherit niya. So, ito po yung sinasabi ko kanina na hindi lamang wealth yung namamana natin o na ipapamana sa mga mahal sa buhay. Hindi lang sakit yung na-inherit. Kundi, yun din pong kasalanan. Yun din pong sin ay namamana natin sa ating mga ninuno nga po na si Eva at si Adan. So, yun po yung una kong illustration na po, na tayo kahit na bata pa lang o sanggol, walang isip, meron na po tayong minanang kasalanan. Kaya nga si Christ ay napako sa krus para po sa sanlibutan, sa mga kasalanan natin na dapat ay mawala sa atin. Dapat ay ihingi natin to ng kapatawaran. At so, ito nga pong illustration na to, yung sa sanggol, di po ba, pinapakita po na kahit na bata ka pa lang o sanggol ka pa lang, infant, ay meron ka ng kasalanan na minana. So, isa po yon na uri ng individual. Yun naman pong pangalawa, no? Yung pangalawa po nating individual, kasi tatlo po yan, nakakaisa na tayo. Kita niyo po. Modelo o obra maestra. Yan po yung yung pangalawa nating illustration na uri ng individual. So, ito pong pangalawa, meron pong isang sikat na pintor o yung tawag doon, yung nagpipinta. Meron pong isang sikat na pintor. So, siguro, hindi ko naman masabi na every year, kundi may mga panahon na meron pong contest. Pagandahan po ng obra maestra, ng modelo. Yung maipipinta mo, po. Pagandahan po. Then, itong sikat na pintor nito ay lagi siyang sumasali sa patimpalak. Ang lalim ng sinabi ko. Sa mga contest. At lagi siyang nananalo. So, this time, gusto niyang sumali uli sa contest. At ang naisip niyang obra maestra o yung gagawing modelo ay yung bang kawangis ni Christ, kasi natapat Holy Week. Natapat din na Holy Week.
So, kailangan niyang pumili ng isang modelo na kawangis ni Christ. Kawangis, and then, siyempre ano ba si Christ, di ba sinless siya? So, ganun ang dapat niyang hanapin na modelo, na tao. So, saan niyo makikita yun? Saan niyo po makikita yun sa palagay niyo? Yung halos walang dungis. Although, walang perpektong tao. Siyempre, lahat naman ay makasalanan. Pero, ang gagawin niya ay magpipinta siya eh. So, naisip niya, siyempre hindi niya to makikita sa mga sugalan, di po ba? Hindi niya to makikita sa mga bar o sa mga kanto-kanto. So, makikita niya po ito siyempre sa church, di po ba? Sa mga Bible studies, sa mga, diyan niya makikita tong tao na kailangan niya na mahanap. So, ganun nga ang ginawa niya. Napunta siya sa isang church, nag-ano siya doon, nag-observe. So, may nakita na nga siya, isang lalaki, matipuno siya. At ito yung lalaki na hinahanap niya na gusto niyang ipinta. So, kinausap niya po ito at pumayag naman yung lalaki na maipinta niya. So, nung nandun na doon sa lugar na pagpipintahan niya, inayos niya mabuti yung kanyang pagpipinta. To make the story short, no, na tapos niya yung kanyang pagpipinta. At ito yung kanyang presentation doon sa contest. Alam niyo nangyari? Nanalo ulit siya. Kasi ang galing nga niya magpinta eh. Talagang kuhang-kuha yung nasa isip niya na gagawing pagpipinta, yung estilo, lahat, kuha niya. Kaya parang buhay na buhay. May buhay na talagang pag nakita mo yung kanyang pinta, yung kanyang obra maestra, talagang matatats ka. Super kakaiba. Unique kasi magaling nga siyang pinturin. So, nanalo siya. And then, lumipas uli yung panahon, no? Lumipas uli yung panahon. Meron pa uling pa-contest. Ayaw pa niya mag-retire, Gusto pa niya talagang lumaban sa contest. So, iba naman to. Ang naisip naman niyang gawin ay kabaligtaran dun sa una niyang pininta. Ang gusto niyang ipinta ngayon, hindi nakawangis ni Christ. Kabaliktaran nun. Ano po ba ibig sabihin? Sabihin, kung mabait yung pininta niya noon, halos walang bahid ng kasalanan, ganyan. Kasi, ano naman model naman, hindi naman. Kasi tayo talaga likas na makasalanan, nagkakasala tayo palagi. So, ang gagawin niya ngayong modelo ay isang lalaki na parang kabaligtaran. Paano ko ba isasabihin? Alam ba si Barabas, di ba? No? Parang ganun. Parang makasalanan, puno ng kasalanan, ganyan. Ganyan naman yung gusto niya ipinta. So, saan niya makikita tong tao na to? Kailangan naman pumunta sa church, makita niya yung ganitong klase ng tao na ipipinta niya. Siyempre, ang ipipinta niya parang brusko na katatakutan mo, 'di ba? Na puro tattoo or may ano dito, may hikaw dito, may hikaw diyan. Ang daming hikaw, may mga tattoo. Siyempre, hindi niya yung makikita sa charts. Sa mga churches, wala naman nun.
makikita niya ito siyempre sa mga magugulong lugar, mga hangout, sa mga bar, sa mga inuman, sa mga sugalan. Hindi ko na masabi kung ano yung mga lugar na yun eh. So, ganun ginawa niya. Hindi naglaon, hindi nagtagal, nakakita siya. Tuwang-tuwa siya dahil inisip niya mananalo na naman siya. So, kinausap niya tong lalaki. Pumayag din ito na maging modelo niya. So, nung nandun na sila sa place na kanyang pagpipintahan, nagpipinta na siya eh. Maayos naman yung ginagawa niyang pagpipinta, walang problema. Hanggang sa nakita niya itong kanyang modelo, luhaan, lumuluha siya. At para bang sobrang sobrang depressed niya. Tinanong niya itong lalaki na ito, sabi niya, something wrong with you? Sabi niya, may problema ba sa akin? Kasi bakit parang naluluha ka? Then kumibo yung lalaki. Sabi niya, you know why? Kaya ako naluluha. Kasi nung nakaraang magpinta ka na ang obra maestra mo ay about Jesus, yung halos kawangis ni Jesus, ako rin yun eh. Namangha yung pintor. Hindi siya makapaniwala kasi hindi niya na maisip na yung pininta niya na kawangis ni Christ, siya rin pala yun. Napakalaki na ng changes, ng pagbabago. Hindi na niya tinanong kung bakit. So, ang ibig ko pong sabihin sa inyo, yung pong ikalawang illustration natin sa uri ng individual o ng tao, nire-represent niya po yung una po yung sanggol, di ba? Makasalanan. Meron tayong minanang kasalanan. So, ito naman po yung pangalawang illustration ko, nakakilala na sa kay Christ eh. Tinanggap niya na siya ay makasalanan, nagsisi siya, tinanggap niya si Christ bilang Lord and Savior. Yun na po yun eh. Naging Christian na siya, naging born again na siya. Nagkaroon na siya ng ng eternal life. Nagkaroon na siya ng salvation. Kaya lang kasi minsan dumarating po yung time na kapag napabayaan mo yung pagiging Kristiyano mo, hindi ka nakapokus, marami po kasing tukso, maraming tukso sa paligid mo, lalo na kung dumating yung depression, nawawala ka kung yung way mo ay nasa right, na pupunta ka sa kaliwa. So, ibig lamang kong sabihin na kapag yung mga believer po, yung mga tumanggap kay Christ, yung mga Christian, yung mga born again, kailangan inaalagaan din yung pagiging Kristiyano nyo. Kahit na makihalubilo kayo sa mga non-Christian, dapat pa rin kayo, tawag dito, still pa rin kayo, solid pa rin kayo, para po hindi mangyari sa inyo yung nagbabackslide. Kailangan inaalagaan. Paano po ba alagaan? Siyempre, dapat yun nga, kailangan nakakarinig ka rin ng word
ng salita ng Diyos, babasa ka ng Bible, ma-attend ka ng church, kailangan ina-upgrade eh. Kasi pagka hindi mo in-upgrade, ando ka lang din sa level na mababa. Ibig sabihin dapat pala, yung faith mo, tumataas yung level, hindi pa baba, kundi pataas. So, yun po yung ikalawang illustration ko. 3 lang naman yan eh. So, isa na lang. Ito po yung pangatlo. Yung last illustration ko sa 3 kinds of individuals. Yan. Cat. Ito po ba? Pusa. Bakit ba ito yung ikatlong illustration natin, yung pusa? Narinig ko po ito kasi sa isang sa isang speaker, yung nag-preach. Ito pong pusa ang ginamit niyang illustration. Kasi ano po ba tong pusa? Siyempre, kahit wala kayong alagang pusa, alam niyo na kung ano yung behavior ng pusa, di ba? Ito pong mga pusa, ayaw maligo niyan, di ba? Sila yung yung animals o yung pet na ayaw maligo. Kailangan pang pilitin o persahin by force, no? Para maligo lang. They hate tubig. Ayaw nila ng tubig. Bakit kaya? So meron akong yung alam na pusa, no? Yung kapitbahay namin may pusa eh. Not here sa Pilipinas. So, itong pusa na to, paglundag niya doon sa may bakod, no, sa may pader, ewan ko bakit siya lumundag doon. Hindi ko alam. So, na-miss niya yung lulundagan niya. So, bumaksak siya. No? Nag-fell siya, yung pusa. Sa pagbaksak niya, yung babaksakan niya may tubig, no? May tubig yung binaksakan niya. Hindi siya nakaiwas. So, nabasa yung paa niya. Imagine niyo po kung anong ginawa ng pusa. Dahil ayaw niya ng tubig, ayaw niyang mabasa yung paa niya o yung body niya. So, di ba yung paa niya, pinapagpag niyang ganyan, no? Hanggang sa mawala yung tubig. Paano yung pagpag niya? So, ito pong pusa, nire-represent niya, yung pusa po isang Christian, nakakilala siya kay Christ, naging sabihin naging Kristiyano siya, nakakilala nga siya kay Christ. At yung tubig naman po nagre-represent ng sin o kasalanan. So, ito pong pusa na to, no, let's say isang Kristiyano, kapag siya ay siyempre nakakagawa talaga tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, dali-dali siyang inaano niya to, yung pinapagpag niya sa buhay niya, inaalis niya sa buhay niya. Paano yun? Pinagpipray niya po, hinihingi niya po ito ng tawad sa God. Kasi sabi nga ng God, ay tapat at banal siya na tayo ay papatawarin kung ipapahayag natin yung ating mga kasalanan. So, ganun ka ang Diyos sa atin. Ganun siya katapat. Once na nakagawa tayo ng pagkakamali, let's say ako nakakapag-isip na hindi maganda o ganyan-ganyan, sa gabi pagtulog ko, o hindi pa man, kahit sa isip ko lang, let's say nasa work ako, minsan sumasama loob ko sa mga coworkers ko, ganyan. Sa isip ko palang nagpipray na ako, na sabi ko, God, forgive me. Then sa gabi, bago matulog, nagpipray uli ako, humingi uli ako ng forgiveness sa Kanya. Na
Sabi ko, God, mali yung ginawa ko eh. Mali yung behavior ko, mali yung attitude ko. Ayan, nag-isip na naman ako na hindi maganda. Sabi ko sa God, forgive me, Lord. So, yung ikatlo nating illustration nga po yung nilalang o individual na nakakilala kay Christ na kapag nakagawa siya ng mali, ay hiningi niya ng tawad, and then as much as possible, umiiwas siya. Yun po yung ikatlo. So, summarize natin. Yung una ay likas na makasalanan, may minanang kasalanan, di po ba? And then, dahil sa likas nga yung pagiging makasalanan, yung sa ikalawang illustration naman ay nakakilala, nagsisi, tumanggap, pero dumating yung time na na-depress siya because of depression, because of napakaraming problema sa buhay, no? Financial, love life, work, ang daming problema. Bumigay siya, nag-backslide siya. Yung dati niyang pagkatao na binago siya ni Kristo, nabalik ulit dun sa dati niyang behavior, sa dati niyang gawi na pagiging masama. Yun po yung ikalawang illustration. And then, yung pangatlo naman, yun yung nilalang o individual na nakakilala kay Christ, na umiiwas sa kasalanan, at kapag siya ay nagkasala ay inihingi niya to ng tawad at ina-upgrade niya yung kanyang pagiging Kristiyano, yung kanyang spiritual life. Gusto niya maging tumaas yung level ng kanyang spiritual life. Yun po yung ikatlo, yun po yung pusa. So, alin po kaya kayo dito? I hope na ito pong tatlong illustration na ito related po sa Holy Week na pinag-aralan natin kanina, yung 7 statements of Jesus Christ before He died on the cross. Sana po ikapulutan niyo po ng maganda itong ating topic ngayon. Okay. Nawa ay i-bless tayong lahat ng Lord at bigyan tayo ng wisdom. Wisdom ng pagkaalam sa Kanya. And then, i-bless niya tayo sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho, malayo sa lahat ng mga katulad ngayon, COVID-19. Protektahan tayo ng Lord sa virus na ito. Wag mag-penetrate sa ating mga buhay at nang hindi natin madala sa loob ng ating tahanan. At patuloy nating ipag-pray sa Lord na patuloy na matapos na po itong crisis na ito, at bigyan ng wisdom yung mga nakakaalam, katulad po ng mga doktor, yung sa mga magkaroon na tayo ng vaccine para sa COVID-19, and then mga antibiotics, kasi sabi nila wala namang gamot na dapat inumin kasi na patungkol dito sa COVID-19, kasi hindi pa po na didiscover. Pero ang God po ang makakagawa nito, makakapagbigay ng wisdom sa mga kinaukulan. Kaya patuloy lamang po natin na ipag-pray, kasi this is not a joke. Totohanan po ito. No? We need to pray about this. At
sa pamamagitan ng ng COVID-19 ay mapalapit tayo sa Lord. Tumawag po tayo. Sabi nga ng iba, hindi naman alcohol, hindi sanitizer, hindi mga kung ano-ano ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay si Christ. Kailangan natin ng Lord sa ating mga buhay. Maybe naghihintay sa ng ating mga prayer. Okay po ba? Okay. Till next time. God bless.